We're bringing developing news and the stories behind headlines. This is Storicon. He's Patrick Paez. And he's Ed Lingao. Magandang hapon sa inyo. Some stories are watching this Thursday, December 12th. Sumusunod doon sa, sa prompter. Sabi ni Direk. Okay, back to normal programming. Okay, Bob. VP Sara Duterte says, some stories are watching this Thursday, December 12th. VP Sara Duterte says she is hiring, and we quote, professional security services if the military refuses or removes her security detail. She's also citing trust issues with the AFP. The VP is reacting to the military's move to replace her team amid an investigation into incidents involving her security personnel. If Sara's plan comes to pass, this will mark a sharp departure from decades of practice where the VP relied on elite military and police units for protection. And PhilHealth will be getting zero subsidy for 2025 due to its whopping 600 billion peso reserve budget. Senate President Jesus Cotelo says this unspent fund reflects the state insurer's failure to deliver adequate healthcare benefits to Filipinos. The BICAM also retained the reduced 733 million peso budget for the Office of the Vice President and sustained allocation of 26 billion from 39 billion pesos for the DSWD's AKAP or Ayuda sa Kapos ang Kita program. And Marikina City Mayor Marcy Teodoro insists he is not yet disqualified from the 2025 midterm elections. He is running for congressman in Marikina. COMELEC earlier canceled his certificate of candidacy due to material misrepresentation with regard to his address. Teodoro is running for congressman in the 1st District of Marikina, but documents suggest that he has not established his residence in the 2nd District. The mayor maintains that the COMELEC's decision is not executory yet and that he will file a motion for reconsideration. And joining us today, finally, ang ating resident political pundit, si Tito Ronald Llamas. Tito Ronald. O bakit galit na galit? Kasi talagang galit siya, parang nanggigigil siya sa galit. Okay, and from the Philippine Star, Sabi Editor-in-Chief niya, Ami Pamintuan, live at the Philippine Star office in Parañaque. Hi, good afternoon. Hello, Wow, Ami. Paskong Almost there. no? Kakaiba yung kulay niya. Parang bandera. Malapit na. Babati ako ng Merry Christmas mamaya. Yan. Para kang logo ng ano eh. Anong logo yung ganyang kulay? May ganyang logo eh. Parang bandera, no? Pero para sa mahirap. Parang, Ay, ba yun? pula ba yan or orange? Hindi ko kasi basta orange and blue. Parang kulay font eh. Oh. Hindi isang font. Nakita ng kulay. Yan. Ay, Bok, sige. Puro kayo nakaitim eh. Oo nga. Ay, Bok, sige. Ano pala, kaninang tanghalian, may lumapit sa akin na nanonood daw siya ng Storycon. Tuwang-tuwa siya. Bakit kaya? Bakit kaya? Tawan-tawa o tawan-tawa? Pare, alam mo, there's a very thin line between the two. Yes. Si Maria Victoria Catala, Finance Advisor sa Sun Life. Parang lumapit siya. Sabi niya, thank you. Tuwan-tuwa siya na nakikinig nanonood sa atin. Oh, so, yun. Parang may pampabuhay ng dugo ninyo. Thank you. Bok, teka, Tito Ronald muna, saan ka muna ngayon? Ikaw ba ay nasa Europa pa rin o nandito ka na sa Pilipinas? Hindi Paris. Nawala yung audio mo. Nasa Paris pa rin siya. Oo. yung Sa bago, Paris no? pa rin, pabalik na bukas. Ayan. Pag ganyan ang pormahan talaga pag Euro. Euro. Euro Siyempre, style. dapat- Yung Dapat background, feel mga mo. luma yung background eh. Parang Dapat yung feel mo, foreground. no? Hindi Oo, yung, kaya natatandaan ko yung kwarto niya. Oh, hindi pwedeng kahit saan ka pumunta, manin mo gatulok ka. Talagang Ikaw kasi mukhang luma yung background. Looks very old European eh. Parang yung foreground eh, mukhang luma rin. Pero curious ako dito sa suot ni, Ano yan? ni Ronald na jacket eh. Hindi ko may spelling yung itim dito. Bakit may itim na Baka ganun? it's a scar. Zipper ba yan o ano? Yan. Style yan. Style yan, oh. Talaga si Patrick eh, 1980s kasi ang uso dyan kay Patrick eh. Hindi ba yung bimpo lang? Maginaw. Kinupit ko doon sa bintana sa kapitbahay. Ayun, sungkit.
May napunta lang Pilipino doon, may Oh, very manunungkit Pinoy. na. No? Very Pinoy. Very Pinoy, may manunungkit na lang sinampay. Wala naman ata nananampay, wala naman ata mga sinampay dyan, Ronald, di ba? Paris ba yan or what? Wala naman. Nandun ako, nadamay ako kahapon dun sa inauguration ng first straight flight from Manila to Paris ng Air France. No? First time nila. Nandito si Secretary Yes. Bautista at saka mga USEC ng NEDA. No? So, saka yung head ng Chamber of Commerce dito, winelcome. Nandun ako sa kalsada, naglalakad ako, nahatak ako sa loob. No? Anong tawag doon? Gate crusher? Yun. Gate Oo. crusher. So, Sampid. libreng agahan. Libreng agahan, no? Yun. Ang ganda ng presentation ng Secretary Bautista. Dami palang proyekto ng DOTR. Yun, okay. Ronald, I'm just curious, Ronald, bakit nga, you know what, how are we supposed to look at that that opening of a flight, direct flight from Paris to Manila by Air France? Ano yan? Is this dumadami yung mga OFW na papunta ng Paris o may mga interest yung mga French na Umuwi. bumiyahe dito sa Manila? Baka all of the above. Actually, matagal ng plano yan more than a decade ago. Pero nagka-problema yata sa taxes, no? Sa buwis. Kaya ngayon, na-revive. Medyo positive yan dahil, halimbawa, yung Chamber of Commerce ng France ay very interested na mag-invest sa infrastructure, sa energy, etc. Sa computer system. Ang daming mga bangko yung dumalo kahapon doon sa meeting. Kaya tingin ko very positive yan dahil yung France ang second biggest economy sa In Europe. Okay. Oo. Oh, kasama na rin ata dyan, Ronald. Actually, yung They're ano, very interested in selling us a submarine. Diba? May kasama yan, right? I think there's a pending proposal by the French government to sell us a submarine. Our first sa Pilipinas. Wala yung Nagkaroon mga, yung mga direct flight natin na yan to Europe. Dahil dun sa carrier tax. Natatandaan mo yan, Ronald? Yes. Dahil yun sa carrier tax. Nawala. And ang huling-huling nag-pack up from Manila, yung mga direct flights to Europe was KLM Air France. Yes. Kaya significant na bumalik sila ngayon. Saka nung nawala yung mga direct flights na yon, naapektuhan ng gusto tourism natin na napakalaki ng impact nun. Kahit lang dun sa magpunta ka dun sa Banawe, hindi na sila pupunta na lang daw sila dun sa yung pinaka mainland ng Southeast Asia. Kasi wala nang direct flight dito, masyadong hassle daw na mapalipat-lipat pa sila. Doon na lang sila, at least nakakaikot-ikot sila, hindi na tayo sinasama. One last So question. titingnan natin. One last question, Kaya Ronald, mga before we dadami jump yung- into the Quad Committee hearing at the House of Representatives. Anong tingin ng mga tao dyan sa France, or with regards developments here in the Philippines? Is there an increasing interest? Nung aksidente nga, sabi ko nga, nung aksidente na nakasalubong ko si President Macron last February, aksidente lang Last naman. month lang. Aksidente lang, hindi sinasadya. No? Parang Ang, nagsalubong lang kayo gano'n, no? Ang una niyang bilanggit sa akin ay yung civilian convoy last December 10. No, nabasa pala niya dun Talagang nakausap niya si Macron, sa ano? Le Monde. Oh, by the way, Oo. Medyo nagulat ako. Na nabasa pala niya. Oo. Yung so very concerned sila dito sa West Philippine Sea. Kahit meron silang malaking negosyo o malaking trade with China, ay nangingibabaw pa rin sa kanila yung international law. No? Kaya sabi ko kay President Macron, good job. So, sabi ko, Secretary Ronald, Yama. Ganun. So much similarity, Ronald, between you and Macron, kung tutusin. Pero may isang pagkakaiba. May isang pagkakaiba lang. Hindi ko na mabanggit ko, ano. Ibig sabihin yun. Pero yan ang problema rito. Yan ang problema rito dahil wala ka lang Pareho dyan, mahilig. Hindi ko Pareho, alam. Di na nga ako umimik eh. Pareho, Wala ka lang dyan eh. Meron naman Malakas ang karisma. Bok, he just came from the Vatican. You have to give him
some peace. And, Oo nga, may aura siya ngayon. May aura siya. May aura. Oh. Nabalik na rin sila ni Macron eh. Si Ronald, si Macron mahilig sa Matatagad. matatanda. Talagang pinaliwanag pa eh. No? Kasi si Macron nga pala, Pero no? marami ng in-issue na statement Thesis ng niya. France supporting the Philippines Yes, sa West Philippine Sea. Yes. Several from Paris and from here, yung embassy nila. Is there some Tsaka, interest, Ronald, nagbukas to... na yung Notre Dame. No? Nagbukas na. Nakita mo ba yung bago? Ay, nasunog? Bagong Oo, bukas. pinapakinggan pa yung bells kagabi. Bagong bukas. No? Tuloy-tuloy yung bells ng isang oras. Saka hindi binago, no? Restoration siya, restoration. Yes. Grabe, minute na susunog yun. Lakas ng sunog din eh. Nabalik na po. Lakas ng sunog eh. Star-studded yung attendance dun sa reopening ng Notre Dame. Ronald, Yeah. kasama ka ba? Doon ba nakapag-gate crush ka ba doon? Sa opening ng Hindi. Baka naman nasa tabi ka ni Trump sa kanya, ni Biden. Ayan. Nasa tabi ka ng dalawang presidente. Yan, kinakatok na. Ayan na. Yung door knocker niya. Talagang restored lang siya. Wow, galing. Galing, galing. Oo. Kaya Bok, ipasok natin yung report natin. Baka bigla mawala ito eh. Kasi ongoing House Quad Committee for its 13th hearing on the drug war, EJK, and of course on POGOs. For updates, we bring in News 5 correspondent, Marian Enriquez. Marian, ano balita dyan? Yes, mga Bok. Ngayon na nga, yung huling araw ng pagdinig ng House Quad Committee, kaugnay nga sa koneksyon ng illegal na POGO, droga at extrajudicial killing ngayong taon. At kanina nga, kinontempt ng komite itong si dating hepe ng Mandaluyong Police, si Police Colonel Hector Grijaldo. Apat na beses na kasi siya hindi sumisipot dito sa pagdinig ng Kamara tungkol sa war on drugs, na palaging dinadahilan niya yung kanyang kalusugan. At dito naputos na nga yung pag-aresto kay Grijaldo. At dito nga sa batasan siya i-detain na hanggang matapos yung buong pagdinig ng Quadcom. Kung matatandaan ninyo, itong si Grijaldo, sinabi niya noon sa Senado na pinilit umunsan na Congressman Dan Fernandez at Benny Abante na kumpirmahin nga yung reward system na Administrasyong Duterte para sa mga mapapatay na drug suspect. Bagay na itinagin na nga noon ng mga mambabatas. At kanina rin, nandito rin si Mark Taguba, yung umunay customs inspector, sa likod ng higit 6 na bilyong pisong halaga ng smuggled na illegal na droga nga mula China, kung saan dinawit niya nga si Congressman Pulong Duterte na umano'y pinuno raw ng Davao Group na kumukontrol sa Bureau of Customs. Muli rin niyang idinawit nga yung asawa ni Vice President Sara Duterte na si Man Carpio. At hindi lang din nga raw mga illegal na droga yung in-smuggle noon, lalo na panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, pati daw mga agricultural products. Ayan nga rin yung kumbaga sentro din ng mga issue doon sa tinatalakay sa Quintacom na separate committee naman. At kanina mayroon din kwento si Teachers Party List Representative Franz Castro, kung saan meron daw siyang nasaksihang shooting incident kagabi sa BGC at in front of her. Sinabi nga niya na meron daw bumabang pulis, sa harap niya may hinabol na nakasakay sa motorsiklo, pinagbabaril. So natakot siya sa kanyang buhay at sinasabi niya na kung hindi daw to magkakaroon ng police report, titingnan daw niya itong banta sa kanyang buhay, lalo't hindi naman daw lingid nga sa alam na marami na pinagbabantaan nga na siya, lalo na noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang beses na rin siya pinasasaringan nga raw ni Vice President Sara Duterte. Agad naman yung inaksyonan ni Quad Committee Chairman Ais Warbird at sinabyan nga itong PNP na magsumiti nga ng kanilang report tungkol sa insidente. Okay. Marian, sorry, we have to leave it there kasi we have to bring in our guest for today. But maraming salamat for joining us this afternoon, News 5 correspondent Marian Enriquez. Thank you, Marian. Thank you, Marian. Okay, the COMELEC is introducing new items on new rules on political campaigns. Let's bring in Yes. COMELEC Chairman George Garcia. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Magandang hapon, Sir Ed, Sir Patrick, Ma'am Ami, at Sir Ronald. Magandang hapon Hi, po sa Chairman. Yes, sir. bayan po natin. Sir, Magandang hapon, Chairman. yes, sir. I saw some of the new rules. Let me start off with this. 3 days before the start of the campaign period for nationals, which is February, I think 11, kailangan baklasin nata yung mga existing propaganda materials na nakapaskil sa public places. How do you intend to enforce that? Kasi some of these, ang argument nila, these are commercials daw for pampakinis ng balat, yung mga ganun ba? Pero alam mong kandidato sila. Ang lalaki ng mga billboard eh. Dapat nating matandaan kasi nga po ang sinasabi ng Supreme Court sa kaso ng Piñera versus COMELEC,
dahil in-interpret yung Section 14 ng Republic Act 9369 ay hindi pa sila kandidato. Opo. Kandidato lang daw po sila sa unang araw ng campaign period. At yan po ay February 11 sa national position at March 28 sa local position. So ang ibig sabihin, ngayon po wala kaming magawa talaga. Yes, sir. Talagang po, minsan nakakainirita nakakairita na yung mga nakikita natin sa mga kada, yung mga pagmumukha nila, nakalantad lahat dyan. Kaya po, at this point, hindi po talaga role ng COMELEC, ito po yung role ng ating po mga LGU. Pag nasa Yes. nila, sila po dapat papatanggal nito. Kung kaya naman, ang sabi namin, dapat at least 3 days before the election, para lang po maliwanag ang lahat. Sino ba talaga ang kandidato? Ano yung tinatawag na campaign materials? Tanggal po muna lahat yan. Yung lahat ng naandyan upang makakuha ng tamang permit o permiso mula po sa Commission on Elections o kung hindi man sa ating po mga local government unit. Para lang po ma-distinguish natin mabuti alin ang partisan political activity o campaign material at alin ang hindi. Siyempre, alam po natin pagpasok ng kampanya, yung mga kandidatong may mga artista, kandidatong may mga, alimbawa sabihin na natin may programa sa radyo, telebisyon o kaya naman po sa social media, medyo stop muna po lahat doon. Yan po ang ibig sabihin natin kung bakit patatanggal. Kaya ba ng COMELEC? Opo, ginawa po natin yan ng mga nakaraan na pinatanggal talaga natin at hingi po tayo ng tulong, lalo na dito sa Metro Manila sa MMDA. Chairman, hindi ano nyo ba mga nakausap penalty yung DILG, yung Interior Secretary? Pwede naman niyang idiretso kung even if you have no control over the local officials, pwede naman idiretso sa DILG, di ba? At pwede naman nilang pag-usapan yan. Have you tried talking to the Interior Secretary para tungkol nga dyan sa pagtatanggal niya mga illegal na mga campaign, well, not illegal, but yung mga campaign materials na yan. Alam naman natin, pag nandun yung pagmumukha nila pang kampanya yan Ma'am Ami, sa kasalukuyan, wala pa po kami formal na diskusyon at syempre na ipaparating ko lamang itong aking sentimiento na sabi ko nga sana yung mga LGU kasama ng DILG ay sana po'y matulungan tayo. Dahil syempre sa puntong ito talagang wala pa pong kapangyarihan ang COMELEC. Papasok po ang kapangyarihan ng COMELEC sa January 12 kung saan po dyan magsisimula yung tinatawag na election period. Isang po kami nagkasalubong, ang ating po na pag-usapan ay yung pag-dismantle sa private army sa buong bansa. Kasi talaga po sinabi natin, hindi tapang magkaroon at magsimula ng campaign period na naandyan at merong mga private armies sapagkat pagka nagkaganyan, tatakutin o magkakaroon ng harassment laban sa mga tao, sa mga botante. So, ito po ay personally, nag-a-appeal po ako talaga sa mga LGU. Sana po wag naman natin mapabayaan na ganyan sapagkat hindi po lahat ng mga kababayan natin at mga constituent nyo ay natutuwa dyan po sa mga nakalatag na yan sa bawat kalsada natin. Ma'am Ami, Sir Ed, Sir Patrick at Sir Ronald, meron pa nga po tayong problem. Ang isang problema na gusto ko pong mapag-usapan din mabuti at sana magkaroon ng legislation sapagkat po, may desisyon ng Korte Suprema doon nga po sa kaso ng Diocese of Bacolod versus the COMELEC na sinasabi ng Suprema na hindi namin pwedeng galawin ang private properties. Diyan pala, malaking issue po yan. Napakalaking problema po natin dyan. Dahil technically, pwedeng sabihin as a loophole ng lahat, private property to and therefore hindi pwedeng galawin basta-basta ng COMELEC. Ang sabi po ng Korte Suprema, ito daw po ay beyond the jurisdiction of the Commission sapagkat ito po ay covered by the right of ownership and sabi nga ng Supreme Court doon sa kaso ng Team Patay and Team Buhay kung natatandaan po natin. Kasi po kalalaki ng mga pangalan, naka-black pa ang sulat. Ang sabi po ng Supreme Court, the bigger, the better because that is part of the so-called freedom of expression. Right. Chairman, ano ba mga penalties para sa mga violations na yan? Dahil bahagi kasi ng ganitong klaseng impunity ay hindi naman natatakot yung mga violators No? Opo, So, ano ba yung mga penalties tsaka nai-implement ba yung mga penalties na yan o natatali lang na mahabang panahon sa mga korte? Sir Ronald, sa ating pong Fair Elections Act, una muna, ang penalty po dyan dapat 1 to 6 years imprisonment at saka disqualification. Kaya lang, may loophole po ng batas natin, yun po yung lagi namin pinopoint out. Ang nakalagay po sa batas natin, hindi pwedeng basta ka magtanggal ng mga campaign materials o kasuhan sila, yung kakasuhan mo kaagad. Dapat po, ang COMELEC, local COMELEC or national COMELEC will write a letter addressed to the candidate or candidate. Tanggalin nyo ito within 3 days.
after 3 days hindi tinanggal, kakasuhan po natin yung mismong kandidato. Of course, papasok pa rin, Sir Ronald, yung pong issue, hindi ako ang nagkabit niyan. Yung mga lagi style, nagkabit niya, kinabit ng PA ng mga kalaban ko yan. Sila ang naglagay dyan. Pero syempre, we will just adopt the policy of presumption na sila ang nagkabit dyan dahil pagmumukha nila yan. So sila ang susulatan namin. Syempre po kung talaga namang ikaw ay honest at the same time in good faith, eh tatanggalin mo na lang kaysa naman makasuhan ka pa at baka mapadisqualify ka pa sa COMELEC. Okay. Chairman, I remember at one election cycle, nagtalaga ang COMELEC ng common poster area. Meron bang ganito ngayon for this election ang COMELEC? Meron pa rin po. At siyempre po yung common poster areas, may madami pong madadaya dyan, Sir Patrick. Yung common poster areas, pagmumukha lahat nila ikakalat doon. At pagkatapos, meron pang Operation Baklas. Hindi po ba yung bang naglagay na, common poster, ang gagawin po, pagkalagay, tanggalin naman yung mga kanila na naman ang ilalagay. Alam niyo po, paulit-ulit, ganyan lagi ang strategy. At siyempre ngayon po, alam na po nila ngayon, Ma'am Ami, ang pinaka-best strategy, private properties. Walang limitasyon sa sizes. Kahit na sobrang kasing laki na ng bahay yung mismong campaign material, hindi mo po mapapaalis sapagkat sasabihin, yun ay pagsuporta mismo ng may-ari ng property and covered nung desisyon ng Korte Suprema sa Diocese of Bacolod versus the COMELEC. So, Chairman, itong eleksyon na ito ay talagang labanan ng pakapalan ng muka. Ay, taka naniniwala po tayo, Sir Ronald, hindi lang po yung pakapalan ng mukha ko, hindi social media naman talaga. Kasi alam nila, limitado yung pwede makakita ng mga pagmumukha nila sa kalsada. Pero doon sa social media, ayan, mas malawak. At syempre po, hindi ganun ang bigat ng regulasyon natin sa kawalan nga po ng batas on social media. Pero just the same, yan po ang gusto natin subukan ngayon, we will be issuing notices to remove sa mga kandidatong yung nandyan po sila mismo ang nakalatag yung mga pagmumukha nila dyan sa kalsada and tingnan natin kung hindi nila tatanggalin. Kasi ang importante lang, magpakita po kami ng resolve na dapat patutunayan namin, tanggalin nyo yan, we will file cases against you. And meron po tayong task force dyan at sila mismo ang mag-i-initiate ng mga kaso laban po sa kanila. Chairman, Chairman, may yung rules capacity ba ang COMELEC na i-regulate o bantayan yung mga political materials na kumakalat sa social media? For example, this early, marami ng mga material na kumakalat sa social media, pre-election campaign period. Is there a way for the COMELEC? Has the COMELEC figured out a way on how to regulate them? Kasi understand, may mga ano yan, di ba? May limit sa minutes, Spending. for example. Actually po, ang Sir Patrick, wala, pagka po pinag-uusapan television, 120 minutes per station, sabi Right. ng Supreme Court. Sa GMA7 and ABS-CBN versus the COMELEC. 120 minutes per station po yan. Right. Doon naman po sa region, dapat 90 minutes per station. At saka siyempre, doon naman po sa newspapers, merong 1/4, merong 1/2. And at the same time, ngayon po, merong 50% discount sa television, meron naman pong 40% sa radio at meron pong 10% sa newspaper. So yan po yung mga limitasyon lang. Pagdating po natin sa social media, talaga pong unlimited yan. Yung isang na-post mo, pwede pong naandyan for 24 hours, 48 hours or what. Wala po kami hindi po namin kayang ilimit yun dahil sa kawalan po ng batas na magsasabing pwede kami mag-prescribe ng limitasyon. Ang pwede lang po namin sabihin, yung pong mga social media platform, kausap namin, and sinasabi po ng dalawang platforms na malalaki, hindi sila tatanggap ng mga political advertisements. So doon pa lang, solve na po yung problema namin sa kanila. Pero yung isa naman, sabi nila, tumatanggap kami ng political advertisement basta meron kaming tinatawag na political advertisement library na kung saan pwede daw po natin makita magkano ang na-place, sino ang nag-place at gano'ng kahaba yung mismong pagpe-place na yan. So, kailangan po talaga namin ng tulong ng social media. At, siyempre, sana po mapag-usapan na in the future, Sir Patrick, na magkaroon na ng batas, kahit man lang regulation ng social media, during the period of the campaign. Kahit paano, dahil na po, siyempre yung pagtakbo is not absolute right. It is a mere privilege. And therefore, still really subject to regulations. Pero Chairman, you're referring to outright political ads on social media. Most of the ads on social media are not outright political ads. These are paid paid influencers, paid vloggers who do not declare it as as an ad, but they voice their support because they've been paid to do so, and so on online. So that's not an outright advertisement na parang nakita niyo sa television. Is that regulated, and is it
even possible to be regulated? Impossible po to regulate, Sir Ed. And that's the reason why yung una po naming draft o yung una naming guidelines para sa social media, artificial intelligence, soft fake, at saka fakes and everything, ang nakalagay po namin doon, pagpaparehistro namin ng mga political parties at saka yung mga kandidato, naglagay din po sana kami ng private individuals. Ako po personally, I wrote the Commission and Bank and it was approved. Tinanggal po natin ang private individuals sa ating pong palagay, masyadong napakanipis ng bordering on unconstitutionality. Simply because covered po yan ng freedom of expression, freedom of speech. Halimbawa, nag-like po kayo o nag-repost ng nakita nyo lang kasi idol nyo yan o kaya talagang gusto nyo namang maikampanya. Yun po, mababiolate natin ang freedom of expression ng ating po mga kababayan. Kaya po tinanggal natin ang private individuals. At dyan papasok, Sir Ed, yung social media influencers. Hanggang sa kasalukuyan, wala ring batas na nagdi-define sino ba ang social media influencers. Ano ba, wala nga pong paraan para matax sila kung sila man ay nababayaran upang ipangampanya ang isang kandidato. Chairman, kasama Chairman, ba sa hindi ba nabanggit freedom of niyo yung ano, expression, yung- deep fake at saka disinformation? Yes po, yan po talaga, Sir Ronald, ang gusto nating labanan. Lahat po tayo, iniinganyo po at nakikiusap kami, labanan po natin ang misinformation, disinformation at ano po, Deepfake. fake, yung mga, saka yung mga fake news. Ay, nako, totoo po yan. Dahil nga po yung deepfakes, isipin niyo po, ang dami nang nabiktima sa ganyan. Nag-endorse si Secretary Ronald Llamas ng isang kandidato a day before the election. Mukha niya, bukas ng bibig kanya. Pati boses kanya, yung pala, hindi po siya ganyan. Madami na rin po media personalities na nabiktima ng ganyan. Therefore, hindi po imposible na mangyayari na naman po yan. Kaya kami po humingi ng tulong sa mga social media platform. Sabi namin, pag COMELEC ang nag-request na ipa-take down, sana wag namang inaabot ng buwan o yung linggo katulad na nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Sana, sabi namin, pag COMELEC na ang nag-request, take down kaagad in order to at least ensure equal opportunity and to protect naman yun din po namang mga pangalan ng at honor ng isang tao. Pero baka sabihin nila, Chairman, na bahagi yan ng freedom of expression. Actually po, Sir Ronald, yan naman ang laging sasabihin din. Aaminin po natin, ang may final say kasi sa mga pagtatanggal, lalo sa mga social media platform, hindi naman sa Pilipinas eh. Meron po kasi silang sarili, dahil sa community, meron silang sariling ethics at meron silang sariling pinapatupad na standard. And therefore, kung yung standard natin ay hindi naman talaga kasing level ng standard nila o yung standard natin mas mataas, mas mababa yung sa kanila, sa bandang huli po, yun po yung aming gustong ipakiusap sa Kongreso. Sana naman po kayo nakakita ang Commissioner Elections na dapat siya may controls to regulate yung mga campaign sa panahon ng kampanya makikiusap sa mga platform. Okay, last question, COMELEC Chairman. May plano ba ang COMELEC na magpatawag or mag-organize ng senatorial debate para sa midterms na ito? Dapat po ang talaga nakalagay sa batas ang mga media entities. Ginawa na po natin yan. Dito po sa inyo pong istasyon, nagkaroon na po dati. Yung po ang dapat talaga, hindi po yung COMELEC mismo ang nag-hold ng debate. The COMELEC will just coordinate and supervise but not the COMELEC to implement yung sa mismo mga debate. Yan yung Speaking mali. about, ang kailangan lang usually ng mga media organizations, Chairman, is i-require sila ng COMELEC kahit na yung mga networks ang mag-organize. Pero normally po, pag sinabi ng COMELEC na must they must comply, yun ang mas kailangan ng mga network po. Opo, dapat kasi hindi namin pinapakailaman pati yung po mga commercial ng mga networks kasi po that's ano po yun, desisyon ng mismong network. So, pag nakialam lang COMELEC, katulad nung nangyari nitong mga nakaraang halalan, ay medyo nagkakaproblema po. Okay. Yeah, Pahabol lang. Chairman, nag-issue kayo ng guidelines kahapon, ano? Opo, nalabas na po namin. Nag-issue po kayo ng guidelines kahapon, tiningnan ko. Opo, And you were mentioning na gusto nyong ibawal yung mga campaign materials na hindi environment friendly. What do you mean exactly by that? Ano po yung mga hindi environment friendly Yung po na campaign materials? yung po mga non-biodegradable materials na ginagamit. At in fact po, meron po kinreate na Committee on Environment Friendly Election na kung saan nagbigagawa pa rin kami ng mga mas maliliit pang mga guidelines. Kasi nga po, Ami, katulad din po nung halimbawa, yung pagkakabit pa naman sa mga kung makapagpako naman talaga sila ng sa mga Sa puno.
Wagas. So, alam naman natin kung kaya ang pakuan namin para Magandang quote yan, pakiulit nga yan. Sila naman ang pakuha namin. Pwede mag-volunteer dyan, Chairman? Ay, tagapako. Tagapako. Hindi, ipapako yan. Tayo ng pako. Magpapapako. Yung mga ganyan, we have to protect the environment. A campaign that be used as a license to violate the rights of others para po doon sa karapatan nilang maayos na kapaligiran. Katulad po sa noise pollution. Natutulog ka na lang kung palabas ng mga speakers nilang pagkalalakas. Madaling araw, ganun talaga. Natatandaan nyo rin po, Ma'am Ami, mabilis lang po. Yung Barangay SK, meron pong gumawa ng campaign jingle dyan sa may bandang Nueva Ecija. Na double meaning. As talagang sinabi ko, madinig ko pa yung di-disqualify namin yung kandidato. Tanggal ka agad niya, pero nanalo po siya. Kaya lang, That's a jingle. Malamang may kinalaman yung Gusto ka jingle. nila nagustuhan kaya yung yun? kanta. pero chairman, yung mga tarpaulin, hindi ba medyo delikado sa environment yung tarpaulin? Ayun. Kapag Ay, pinagbawal tarpaulin, niyo po no. yun, baka lahat ng campaign material matanggal. ako po iniinganyo ko yung mga kababayan. Balik po tayo sa traditional way of campaigning. Alam niyo po sa bandang uli, lalo na sa local, mas maganda gusto ng tao, personal kayong pupunta sa kanila. Yung mga campaign materials, hindi na po napapansin yan. Naiinis pa nga yung tao dahil po nakalatag po sa mismong kalsada. Minsan po ginagawa pang parang fiesta, yung bang banderitas talaga, na hirap na kami magtatanggal po sa buong Pilipinas. Alam niyo po, let's go back to the traditional campaign of going house to house, knowing the people, introducing yourself, and sa akin pong palagay, kahit po sa national, yung social media is a very good platform provided basta responsible use lang ng social media. Okay. Maraming salamat for joining Storycon Comelec Chairman George Garcia. Thank you, sir. Salamat, Chair. Thank you, Chairman. Volunteer ako, tingnan ako. Salamat po. Although yung tarpaulin Salamat book, yung tarpaulin ginagawang law na yan sa mga burol pagkatapos ng eleksyon. May recycling. Oo. Tsaka sa mga tricycle. Turtleneck ba yan? Turtleneck ba yan? Hindi. Hindi. Parang Maris Racal lang, ano? Ronald, pwede bang bukol ng konti yung kwelyo mo para makita Masama namin yata yung ano nun, Wag na natin pag-usapan yung fashion. Alam mo naman, mga fashionista kayo dyan eh. Hindi, spatic lang yun. Napunta lang ng Paris to. Medyo fumasyon na no? Pero alam mo, Tito Rob, na-miss ka namin. Uy, Ami, Ronald, Actually, kasi 5 minutes na lang daw. Wala na tayo pwede nga. pag-usapang balita. Yung turtleneck mo na lang. Yan. 3 minutes na lang daw. O, dali. Pinag-uusapan namin ni Ami kanina, yung Impeachment. mga criticisms doon sa national budget eh. Dahil Impeachment. may mga bumabalot eh. Hindi lang si Ping Lacson eh. Oo. Dadalhin daw ni Coco Pimentel sa Supreme Court yung unprogrammed appropriations kasi ang laki ng tinaas eh. Yan ang isang binabantayan natin. Ay, Ami, magkano Yung sa House din, merong yung from the VP na hindi nabanggit kanina doon sa mga summary. Sabi niya, ayaw na daw niya magsalita tungkol tinatanong siya eh. Tungkol sino na naman yung after Mary Grace Piatos, si Chippy, McDonald Chippy ba? May chippy, may uishi, may tempura. Chippy McDonald. Ayaw na daw niya, baka daw ma-compromise yung intelligence operation. Oo, magandang explanation yun, ha? Actually, Galing. there were several. I listened to the entire press con last night and I took some notes. Ganda to bring somebody from COA in. Kasi she was insisting na the House has no authority to ask questions about confidential funds. And she was very emphatic about that. Only COA daw can question the use of confidential funds. So it's interesting to bring in COA and talk about this kung ganun nga. Kasi I also looked at yung Joint Circular 2015 binibigyan ng kopya yung House at Senate House at and the Presidente. President. Yes. Kasi may oversight function sila. So that's not, I don't know if that's exactly accurate. Also, she also explained kung bakit kailangan niya ng confidential funds. Finally, there was an explanation coming from her. Hindi masyado na-highlight kahapon Itong sabi niya, we do not want our projects put in areas where it is not needed for poverty alleviation. So we want to prioritize the areas. And the only way to do that is to use confidential funds to purchase information. For DepEd. For DepEd and OVP. So they want to do targeting of their projects, and that's why they need to buy information so that they can
put it in areas where it is needed for poverty alleviation. So where are the target areas we need that so that our projects will serve these areas? That is why we need the confidential funds. Did she say which areas, for example? She didn't go into details. Pero in general, in broad strokes, yun ang kanyang assertion na this is why we need the funds. This is Pero where we Ed, spend bakit funds. mo kailangan gawing confidential yung poverty alleviation? Well, she also broadened a bit the definition of national security, which includes poverty alleviation and so on. It's a holistic approach daw. That's how she redefined Within the ambit of education. Ami, Parang ang ganun, poverty right? kasi, Right. ang So, poverty, I think that's the nakaka-agitate original ng mga explanation tao. for At pag confidential yung mga tao funds. ay agitated, baka mag-revolusyon. Ayun. O, di ba? So, O. but anyway, new points that were ayan, brought up yesterday, which were not really tackled more in depth in some of the news stories. We didn't really see this in the news stories. So maybe it needs to we need to take a second look at these things kasi ito yung mga paliwanag niya at these are up for Pero for pero discussion. Pero, Ed, question din niya na baka mali yung COA. Di ba may ganun din siyang pahiwatig isang araw? Well, ang sabi niya, there's a chain, there's supposed to be a chain of evidence. We do not know, this is the Vice President talking, we do not know daw if the receipts or the acknowledgement receipts that the DepEd and VP have are the same ones that COA has. COA presented to the House committees. Right. Okay, because there's a strict chain of evidence daw that has to be followed. Baka iba yung mga pangalan. Oo, baka iba resibo Oo, o iba iba resibo, dokumento. iba mga pangalan. That's Okay. her assertion Yun. na talking about possibilities na baka hindi magkaparehong hawak natin dokumento, so I don't want to talk about it. So it's a good way of not talking about it. It's a good way of explaining piatos. and chippy and tempura si Chippy McDonald. and McDonald's. Si Chippy McDonald ngayon bago. So in effect, she was able to skirt the whole issue of explanations by saying that. Na number one, walang karapatan ng Kongreso halungkat ng confidential funds because only COA daw has that authority. It also bears to be said, Ed, that Congress has power of the purse. Oo. So I guess that's medyo absolute Yes. yun, di ba? So, and oversight. yeah, oversight. Power of the purse, sila talaga may kapangyarihan sa pera. And yun nga, sa Joint Circular, talagang meron silang may bibigyan sila ng sealed envelope containing the accomplishment report and the documentation. Okay. For transparency's sake. Anyway, Ronald, Ami, thanks for joining the Storycon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Ronald Llamas, our fashion and plate Our in resident Paris. political pandit. Ronald, balik na rito Pagbalik mo dyan, gaganti ako. Teka po revenge yung mga usapang revenge, huli ko narinig yan, naging controversial yan. Conditional threat. Conditional conditional threat. Lahat daw ng threat conditional. Okay, teka, baka mapatasi ka tayo. Goodbye na. Tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.